I was expecting more from the statements, from the pronouncements from the Senate President kanina sa press con. Akala ko yung para bang anuhin na niya, alisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o hindi. He could have been more categorical that insofar as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. Whatever is the issue to be raised, basta kami, insofar as the Senate is concerned, itutuloy namin to kasi ito ay mandato namin. Ito ay utos ng saligang batas. I was expecting that kind of a stance sa kanya earlier, but it was not. Ano pa rin, medyo iffy pa rin, right? Kasi hindi pa rin nakakasiguro. Isinisi ni Senator-elect Tito Soto ang delay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, kay Senate President Chis Escudero. Giit ni Soto, ini-refer dapat agad ni Escudero ang impeachment complaint ng Kamara sa Committee on Rules ng Senado nang matanggap nila ito noong February 5. Samantala, matapos namang magpresentang abogado si Rodrigo Duterte sa kasong impeachment ng anak na si Vice President Sara Duterte, gusto ngayong ipadisbar ng isang grupo ang dating Pangulo dahil anila, dinuduraan niya ang propesyon ng abogasya. Samantala, ilang senador ay pumalag naman sa posibleng pagkakadismiss ng impeachment case ni VP Sara. The reading of the articles of impeachment must be followed immediately by the convening of the Senate as an impeachment court. Okay. No debates, no if ever, nothing. Dapat ganon. Hindi yan subject to debate. Kaya nga, I will have to insist that we have to convene the court so that, why? So that the presiding officer, the Senate President, can now instruct the clerk of court, the Senate Secretary, in open court session, send the summons. The summons to the impeached official. Yun po yun. Very, very important. But yun na nga, sorry to disappoint everybody that there will be no trial action in the 19th Congress. Paulit-ulit ko naman sinasabi yan. Even in the original calendar of the Senate President na ginawa ng June 2, ang kanyang trial action, July na, 20th Congress Senate na. Senate resolution even before the impeachment court is convened? Well, ang pagkakaalam ko dyan, under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial, and that is their constitutional mandate. So, unconstitutional po yun? Kumbaga, well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. Although allegations pa lang po itong mga ito, pero anong magagawa ng House Prosecution Panel po para kalampagin po yung Senado na mag-convene as an impeachment court? For now, hindi ko pa kasi alam yung issue. Pababa lang ako nung narinig ko si Senator Ping Lacson na ini-interview. Basically, hindi ko pa masagot dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng resolution, hindi ko rin alam kung ano yung talagang mismong gist, no? So, basta't ako, yung opinion ko dyan is ang constitutional mandate ng Senate is to conduct the trial. It's de facto dismissing the impeachment trial, the impeachment complaint. How do you feel about this? Well, syempre parang sa amin, ito kasi yung naging, ito kasi yung trabaho namin eh. We are just performing our constitutional duty. So, syempre kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. So do you think it's unfair for the Senate to kill the trial? Ano po? Do you think it's unfair for the Senate to kill the trial? They have to explain it to the people. So if they dismiss it by a mere Senate resolution, is that basis to go to the Supreme Court?
For now, hindi pa namin napag-uusapan kung ano magiging steps dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman nung resolution. Basta yung preparation nyo, sir, ngayon, tuloy yung June 11, yun ang thinking ng Pagkakaalam ko po prosecution. na June 11. Ma'am, sir, inasahan natin this morning doon sa hearing po ng Good Government Committee as regards kay VP Sara. Kasi nakalagay doon. Magte-terminate tayo Magte-terminate na tayo ng mga, kasi tapos na yung mga hearing. So we have to terminate. So we have to issue na ng mga committee report. So siguro by next week, maglalabas na tayo ng mga committee report. Sir, initially, ano yung lalamanin ng committee report on VP Sara? Inaayos pa dahil kinukulit ko pa lahat. Hindi lang naman ako magdidesisyon yan. It's going to be the committee. So, syempre, lahat ng mga opinion ng mga miyembro, kukunin ko. Tapos lahat yun, pagkasama-samahin natin. So, hindi pa ito yung last hearing, sir? Ito na yung last hearing for termination. Tapos sasubmit sila ng kanilang mga recommendation, gagawa ng committee report, paiikutin natin. So sir, wala pa today yung committee report? Well, wala pa naman. May inibita pa rin po ba kayo from Wala. DEP? Wala na po. Sir, may mga recommendation ba to file charges dun po sa mga nauna nyo? Kasi nung nakaraan, di ba, nung last namin, may mga recommendation na sila So, hindi mo naman maaalis na magkakaroon ng mga recommendation. If I remember it correctly, during our last committee hearing, nag-present kami ng aming report. So basically, yun na yung magiging laman nun, more or less. Message to the Senate, sir. Siguro kami naman, we just want to perform our constitutional mandate. So, siyempre sa Senate, ang bola naman kasi ngayon nasa kanila na Wala na sa House So kami naman nag-aantay lang. Ang alam ko, sa June 11, pupunta kami sa Senate. We-welcome nila kami doon. So, with respect dito sa resolution, I'm sorry, hindi ko pa kasi alam talaga kung ano yung laman. Pero sir, tama ba na pagbobotohan pa kung dapat mag-convene o hindi? Tama ba yun? Well, under the law, dapat na sila i-convene na nila yung impeachment court because that is not their legislative function. That is their constitutional duty. Sir, hindi subject sa botohan yun? Automatic yun balik? Well, kung yung resolution, saan yun? Sa Senate yun. Pero I hindi mean ko alam yung kung ano yung legal basis nila. I mean yung pag-constitute sa impeachment court? Matik yun Dahil nasa constitution yun na dapat mag-convene sila Hindi kailangan. Hindi kailangan pagbotohan yun. So may na-violate, sir, sa konstitusyon kung magbobotohan pa sila? Well, I do not want to comment on that, siguro tingnan na lang muna natin kung ano magiging next move ng Senate. By June 11, di ba pupunta kayo doon, isa lang daw yung magbabasa, may na-i-assign na ba na prosecutor magbabasa ng article of impeachment? Most likely si Congresswoman Jinky. Bakit po siya ang napila, sir? Siya yung siya yung na-assign doon. Ng House leadership o ng prosecution panel members? Kami na rin. Kami na. Botohan yun, sir? Yung pagpili sa kanya? Sinabi naman na, kung Jinky, baka pwede, ikaw na magbasa nito. Message to SP Escudero? Message natin is siguro tayo naman mataas naman ang pagtingin natin sa ating mga senador, lalong-lalo na sa ating Senate President. Siguro mas maganda na gawin lang nila kung ano what is mandated by the Constitution. Yun lang naman. Thank you, sir. Sir, what do you expect sa hearing ngayon? Sorry po, late po kami. Iyanan po natin, i-terminate lang natin yung mga pending na mga, kasi may mga pending tayong, like for example, yung kay VP Sara, siyempre mag-ano na nangako naman tayo na maglalabas tayo ng committee report. So, ite-terminate muna natin. So, by next week, maglalabas na tayo ng committee report. Sir, gaano ka makakatulong pa ba to sa kung sakali man sa mga ebidensya niya sa impeachment? Yung ilalabas yung committee report? Well, siguro, basically, pagdating dun sa dalawang article, eto na rin halos yun Diba? So, ginagawa na lang natin dito yung ating duty bilang
chairman at bilang dito nga sa good government. But sir, the moment that you heard about this resolution is missing impeachment complaint, Ngayon ko lang na ngayon ko lang, Anong pababa na ako dito eh. Buntot na eh. anong naramdaman mo, sir? Anong naramdaman mo? What was running through your mind? Well, una-una, ano ba laman ng resolution? Diba? So, paano pa sila kung it's about dismissing, ano naman yung, that is not for them to decide. That is not what is mandated sa Senate, sa Constitution. Kaya hindi ko pa alam kung ano yung magiging legal repercussion na itong gagawin nila. So, I have yet to talk with the other prosecutions, mga members, tsaka sa mga lawyers namin. So, at least makapag-consult kung ano ba talaga yung magiging legal effect nito. But insofar as may legal point of view, hindi yan naaayon sa ating saligang batas. Sir, kasi yung sabi nila, hindi daw pwede tumawid sa 20th Congress. Alam mo, may view kasi nung, we have to understand na itong impeachment proceedings, most of it are taken from the American jurisprudence. So if I remember it correctly, during the time of President Bill Clinton, tumawid eh. So from one Congress to another, nagkaroon ng gano'n. At saka we maintain our position that Senate is a continuing body. So unlike sa House, kasi kaya kami naiiwan sa kanila di ba? So para tuloy-tuloy yung kanilang duty at walang matitigil. Sir, ano lang yung assurance nyo sa ating mga kababayan na nakaabang din dito sa impeachment trial sa ngalan ng House Prosecution? Tayo po ba talagang ilalaban natin to hanggang sa dulo? Kami naman kung ano yung mandato sa amin ng ating saligang batas at bilang miyembro ng prosecution panel, gagawin natin yung ating constitutional duty. So, but at the end of the day, as I said a while ago, wala na sa amin ng bola eh. Nasa Senado na eh. Okay po, salamat Thank you so much. po.